As we continue sa ako pang gingon, last Sunday, ito sa atong anniversary, we were challenged by our guest speaker, si Dr. Marvin Layog, to keep on growing in our faith by becoming committed members of the church. If you were there, may numduman ninyo ang message nga gi-share sa ato. We were encouraged to padayon nga mag-grow by being part of the church, particularly this church nga kung asa ta karon. In this way, ang atong hunahuna dapat is individually we will grow and together as a church we will grow together. No? Ingana na siya, dili pwede nang maingon ta nga okay naman sila, gagorow na ang church. Okay na siya. But again, we the people are the church. And kita ang mubuo ani. So when we grow individually, the church grows together. Okay? So muna ang challenge sa ato. And this morning, padayon ta sa atong theme for this month, which is may introduce naman niya sa ato first Sunday, living a life of faith. Ang challenge sa ato this morning is ang pagkinabuhi sa ato ang pagtuo. No? We were challenged nga ang seed has already been planted sa ato no, na anang seed of faith, and then patubuo na to as we become part of this. And this morning, karong buntaga, we will discuss sa kung asa usually matagak kita nga mga Kristohanon. Yes, nag-start na o grow ang seed of faith sa ato nakadungog na ta sa pulong sa Ginoo, nakabalo na ta sa pulong sa Ginoo. Pero sometimes diri ta matanggong. And that is putting faith into action. Ang pagkinabuhi, kaning living out our faith. Atong faith, dili lang kutob sa atong storya, but kutob gyud sa paglihok or pag-action. And makita nato ang atong pamalandungan this morning on James chapter 2, verses 14 to 26. If you have your Bibles with you, I am requesting you to open it in James chapter 2, verses 14 to 26 as the guide and foundation of our meditation this morning. Again, pwede sa atong mga Bible, pwede po sa mga cellphone, James chapter 2, verses 14 to 26. Isa sa akong mga ganahan, I think I've said this before while preaching on James, isa sa akong ganahan sa James is very practical siya when he talks about these different issues. Kaniadto na sila aning mga issue. Like for example, if you look at chapter 1 about naa sila yung mga membro nga disud gyud rindahan ang dila. And so gi-address ni James. Naay mga members nga kanang maminaw lang sa pulong sa Ginoo, walay action, naay mga members nga naga-show og favoritism. And so James is very practical sa ihang pag-approach pag-address ani nga mga issue. And sa kaning nga passage diri sa atong pamalandungan this morning, kaning issue nga gina-raise ni James sa atong passage about faith is something na dapat kita mismo na anay ikatubag. Na siya yung mga pangutana diri nga dapat as Christians, especially kung medyo dugay na ka sa church, dapat kita mismo na natay katubag ani sa atong kaugalingon. Na kita mismo na ay klaro nga baruganan kay isa ni sa mga issue nga ginalabay sa atoa sa mga tao sa atong palibot. Daghan magproblema ang mga kanang against sa Ginoo sa atoa, but isa ni sa ilang murabag kanang ginapanghawakan or upper hand nila sa atoa. That's why lisod sa ilaha to believe in God because of this problem nga makita nato sa ato ang mga kasimbahanan. So what is the main issue or issues nga gina-raise ni James dire? And ako'y duha ka arguments nga gusto nako i-open up sa ato na primary and na secondary. No? Nga gikan sa atong passage. Una, ang primary argument ni Apostle James is that works are necessary for salvation. Dili siyang arguhan niya, but he is arguing with this statement. Works are necessary for salvation. When we say works, it means kanibang mga maayo nga buhat na to. When we say works, it is actions in obedience to God. No? For example,
ang atong pagsimba dire, gusto sa Ginoo nga magsimba ta. And so that is good works or works. Ang atong paghatag sa atong tithes, those are works. Ang atong pagtabang sa uban, good works na siya. So kaning tanan nga gina-obey nato sa pulong sa Ginoo, these are works, good works nga ginapahimo sa ato sa Ginoo, nga gusto sa Ginoo nga mahimo nato. And so naghang mga tao or daay mga Christians who believe that ang paghimo og maayo kinahanglan para maluwas ka. And so mo ni ang ginalabanan ni Apostle James diri sa atong passage this morning. Ginasugdan kini ni Apostle James with a very important question in verse 14. Ingon siya dira, unsa ang kaayuhan or sa kung other translation pa, what good or what use it is it. Unsa may kapuslanan, unsa may pulos sa pagtuo sa isa ka Kristiyano kung wala kini kauban nga mga maayong buhat. What's the use of faith if it is not accompanied by good works or by action? Now, we have to establish nga ang mga kasturya diri ni Apostle James are Christians, professing Christians. When we say professing, sila mismo gaingon sa ilang kaugalingon nga ako Kristohanon ko. Murabag public nila gina-announce or public nila ginapahibalo nga I am a Christian. And so sila gina-claim nila that they are Christians. Dili ni mga 50-50 nga Christians nga gaduha-duha pa sa Ginoo. Dili. These are Christians who say, Kristiyano ko, this is my life. Okay? So these are professing Christians. Sigurado sila sa ilang kaugalingon nga gasunod sila sa Ginoo. And yet, unsa ang problema ni Apostle James sa ilaha? Dili makit-an ang good work sa ilang kinabuhi. Dili man to say nga wala gyud sila mga maayo nga ginabuhat. Siguro gaadto man sila church, gahatag sila offering. But makaingon siguro si Apostle James nga kulang, naay kulang. No? Naay kulang nga ilang ginabuhat. Mao nang kanang ang iyang contention sa ila is ang ilang pagtuo kanang wala or kanang unsa dili maka tabang or dili siya good nga klase nga pagtuo. Ang bugat niya nga pangutana is ang sunod, which is kani ba nga klase, can that faith save him? Can that kind of faith makaluwas ba ng ingana nga klase nga pagtuo? And giklaro pag yun niya, gi-re-emphasize pag yun niya ni in verse 17. Jump ta in verse 17. Ingon siya diri, so also by itself, faith, if it does not have works, is, unsay description niya? It's dead. Patay. Ang pagtuo nga walay binuhatan, walay result sa kinabuhi sa isa ka, walay action nga mahitabo sa isa ka Kristohanon is dead. Patay nga klase nga pagtuo. Now, diri sa atong church, I'm sure na message na magyud ni from many years or for many years, and maupod niya ang atong gina-share when we share the Word of God to others. No? Diri sa atong church and Kamakop in general, we believe that faith alone can save a person. Balik ko na ko ha. Ang pagtuo lang ang makaluwas sa isa ka tao. Okay? Faith alone can save a person. Kani siya, ginahisgot po nato ni siya before baptism. Ginaklaro ginato ni sa mga gusto magpabaptize. Nga, it's not faith plus maayong buhat equals salvation. Dili siya ingana. But faith alone can save us. That even if perfect ang imong attendance diri sa church, tapos every time mag-church ka, 1 million imong gina-offering, imong gina-tithes, sana all. Or even if kanang daghan kay kag charity nga ginahatagan, kanang buutan kay ka sa tanang tao, the word of the Lord says, dili na ang makaluwas sa imuha. Napakoy madunggan usahay, I think I've also mentioned this, kaning term nga ligtas points, no? Nga dapat magbuhat tag maayo kay para madugagan atong points sa langit. So maghatag kog ingani
maghatag tag 1,000 kay para plus points. Ang problema pag yun anak nga thinking kay wala ta kabalo kung pila gyud ka points ang makapasulod sa langit. No, sige ra tag ingog plus points or dili ta mo himo ani kay minus points ta basig masobraan ka minus dito na inunta sa impierno paadto. So some people think like that. But the word of the Lord again is clear para sa atoa that what we believe is that faith alone ang atong pagtuo sa promise sa Ginoo that He has given us grace, pinaagi kang Jesus, so that when we put our faith in that grace, kita tanan maluwas. So, dili pinaagi sa works. Ephesians chapter 2, verse 8 and 9. Sige, ginaingon dire, for it is by grace you have been saved through faith. Ang responsibility sa Ginoo, ang action sa Ginoo is, naghatag siya og grace through Jesus. And ang atong response, ang atong action is to put our faith in that grace nga si Jesus Christ. Mauna ang muluwas sa ato. And then on the later part, usay gingon dira, not by works so that no one can boast. Dili pinaagi sa maayong buhat, dili pinaagi sa kanang padaghanay taghatag diri sa church nga maluwas ta. Kay kung sa tinuod lang, kung padaghanay lang og hatag ang basihan para maluwas, kabalo mo kisay matog langit ang mga politiko. Kita bilin ta kay minilyon naman ilang hanatag. Kita wa gyud ta maski na G siguro maglisod taghatag sa mga manglimo sa ato. So it is not by works, it is by faith alone. So kung ingana ang pamaagi para maluwas ta, nganong si James gina-question or nganong murag gina-question man niya dere or nganong murag gina-kontra niya ang ginaingon dere ni Apostle Paul in Ephesians about salvation. Ingon si Apostle Paul, faith alone. Pero ingon si Apostle James, kung walay lihok, patay ang pagtuo. Does that mean that kanang kinahanglan ta mo ang kay Apostle James ba, faith plus good works is equals to salvation? Nagakontra ba siya kay Apostle Paul? So muna ang pangutana, unsa man jud ang ginapunto diri ni James? Now we have to realize that what James is questioning here is dili ang pagkatinuod sa kaluwasan. Kay nga naman, ang Ginoo ang nakabalo ana sa ato. Only us and the Lord knows kanang kung unsa ka genuine ang atong pagtuo. Ma-judge ta sa ubang tao, murag piki man iyang pagtuo, pero ang Ginoo nakabalo tinuod kung unsa ang tinuod. But ang pasabot diri ni James is that when he says dead, kaning term niya nga dead, it means useless. Di ba ang isa ka butang pag napatay, useless siya. It does not serve its purpose. No? Ang akong muna-unan always sana is, di ba pag magsugo ang mga ginikanan, patya ragod ang TV, di ba? Actually, kung huna-una na to, murag lain siya paminaw, no? Especially kung English yun na, di mo patya ang TV. Maunang kami, nami joke sa una nga pag pangutanon niya na, patya ragod ang TV. Ang among tubag is, unsay gamiton ma, kutsilyo, pusil. Kay patyon man daw. So dapat turn off, no? I-turn off ang TV. Pero basically, pag ang isa kabutang is patay, it does not serve its purpose. It's useless. So James is saying here na ang atong pagtuo daw, mura siya, for example, sa TV, gi-on nimo siya, naka-power on, pero walay gasalida. Mura ba ginapakita niya nga naka-on siya, kay naalagi siya pagtuo, pero walay gagawas. It is not serving its purpose even if it's claiming na naka-power on siya. Ingana ang patay nga pagtuo. So technically, murag hapon siya patay even if naka-on gyud siya. So in verses 15 to 16, siya na mismo naghatag og example para mas masabta nato. Ingon siya dire, if makakita ka sa imong igsuon, sa igsuon nimo, brothers and sisters dire sa church, or even kanang ato mga kanang mahimamat dira sa gawas, no? Ingon siya dire, if makakita ka nila nga nanginahanglan, tapos giingnan na nimo, uy, God bless you sister, God bless you brother. No? Uso ba yan sa Davao karon si sister o si brother. And you have the means to give. Wala siya sanina, nakay sanina nga ikahatag. Wala siya kaunon,
kahatang nga pagkaon. If you do not do that, Paul is questioning us, James is asking, unsay kapuslanan anay mong faith? Even if kapilan ani mo ingnan, God will provide, brother. Pero ikaw, nilakaw rapog ka. Even if kantahan ani mo kanang benediction, kapila ka benediction. But if we do not act on our faith, nga gatuo ta nga i-provide sa Ginoo yang panginahanglan, so our faith is useless. Patay ang atong pagtuo. Mao na siya ang point nga gusto ipaabot sa ato ani Apostle James. Mao nang kani siya nga message is very fitting sa atong panahon karon. Unsa man day atong gina-celebrate this month? It's Love Month, di ba? During February we celebrate Love Month. Ingon pa in 1 John 3:18. 1 John 3:18. Ingon siya dira, let us not love with words or speech, but with actions and in truth. Kinahanglan ang atong ginaingon ngan naghatag og gugma ang Ginoo sa ilaha, pakapina natog aksyon. Because that's how they realize the truth of God's love for them. Ang tinuod na kaluwasan mo resulta sa maayong buhat. So kung balikan na to ang pangutana ganiha, kinahanglan ba ang maayong buhat in order to be saved? Let me ask you, do we need good works for salvation? Yes or no? No. So ang formula for Christian life, dili na good works, faith plus good works equals to salvation. Good works are not necessary for salvation, but these are evidences of salvation. Pruweba nga tinuod yun kang luwas. So faith is equals to, formula na karon sa atong pagkinabuhi as Christians, faith is equals to salvation, and salvation will result into good works. Ingana dapat. Dili na to kinahanglan trabahuan ang atong salvation. Kaya nga naman, gitrabaho na ni Jesus sa cross. Kung apilan pa na nimo, murara nimo gisayang-sayangan ang pagkamatay ni Jesus sa cross. And that He has given us freely, lovingly, graciously sa atoa. All we need to do is to have faith in the grace of Jesus. Parehas kay Paul, he is saying na your faith will lead to salvation and your salvation will result in good works. Pero wala nagpabilin diri si Apostle James. He is talking about one side, no? Kanabang puros kanang good works, dapat good works for salvation. In the second argument, lahi na po ang yan, niadto na po siya sa pikas side, which is ang iyang second argument is works are not necessary for Christian living. Naana bitaw ko'y pagtuo, okay na dili ko mubuhat og maayo. Okay na nga maghilom-hilom ra ko, dili ko mo agsimba, pwede gani mo balik ra ko dito sa akong binuhatan sa una, luwas na bitaw ko. That's the other side of extreme nga mali nga panghuna-huna. Diri nagdungag og another perspective si James when it comes to this issue. No, some people ingana ilang huna-huna nga okay na bitaw ko, luwas na ko. Importante pagtuo lang jud, walay okay ra nang binuhatan, pasagdi lang na. And so unsa ang response na giingon diri ni James? What did he say to this kind of thinking? Show me your faith apart from your works, and I will show you my faith by my works. Akong ipakita sa imo nga tinuod akong pagtuo pinaagi sa akong mga binuhatan. No? Ingana iyang argument. And dire makita nato sa mga following verses, doon na siya itulok ka example of belief and faith nga sa mga tao or different persons na iyang gihatagan og example para mas masabtan pag yun nato. Una is kaning mga demons. Okay. Gimension dira, even the demons believe. Ang mga demonyo nga naa diri sa atong kalibutan karon ga-impluwensya sa atoa, they know that there is one God. Kabalo sila nga naay isa ra gyud ka Dios. And unsa ilang response? Unsa ilang response dira? They shudder. Unsa man na kanang nahadlok sila, nangurog.
Because they know nga gamahanan ang Ginoo. They believe on that. And yet, ingon pa ni Apostle Paul dire, or Apostle James, ang mga tao nga naay pagtuo, mura pug mga demonyo. Compare lang comparison lang nga, parehas po, they also believe that there is one God. Murag lain lang, no, paminawon nga, murag ikumpara ta sa demonyo. Pero mao na ang argument nga gusto ipakita ni James dire. Pero what makes the difference? Unsa ang kalahian sa tao nga naay pagtuo o sa demonyo na nakaila sa Ginoo? Kaning mga demonyo, they know but they do not obey God. What's the difference? Walay obedience. And so walay good works. That's the difference. Nahadlok lang sila sa Ginoo pero wala sila nag-commit sa ilang kinabuhi. So walay obedience, walay good works nga ilahang gihimo. So kung ang Kristohanon nga kusog kayo moingon og gatuo ko sa Ginoo pero walay good works, walay obedience, parehas siya sa kay kinsa siya parehas? Parehas siya sa kamo nag-ingon na, dili ako. So ingana ang comparison ni Apostle James, no? We can have faith, we can believe, we can know God. Kaila ta sa Ginoo and yet pwede ta nga maparehas ta mura tag demonyo nga kanang wala ta nagsunod sa Ginoo, no? We are acting on our own, we do not obey and we do not have good works. Ikaduha nga ngiyang gigamit nga illustration or story is kang Abraham. Abraham is considered as kanang mga founder sa Israelites, no? Isa siya sa mga fathers nila, no? Founding fathers nila, great ancestor nila. And we know Abraham as the father of faith, no? Maunang kanang taas kay ilang tan-aw kay Abraham. Nganong nahimo siyang father of faith? Because at one point of his life, God tested him and he obeyed. Ingon sa Ginoo, i-sacrifice ang imong anak sa kuha. Nga mauna ang akong promise unta nga mudaghan ang imuhang mga descendants. Pero si Abraham, nagtuo siya sa Ginoo. Nagsalig siya sa Ginoo nga, Lord, maski napatyon ako ni akong anak, I will believe in your promise that you will grant your promise sa akong kinabuhi. And so, God intervened and padayon ang iyang lineage kay Isaac. Pero, paunsa niya gipakita, wala lang siya ningon nga, Lord, sige, mutuo lang ko, tuo ko. Pero he acted on it. Diadto siya dito sa bukid, iyang gigapos iyang anak, dunggabon na unta niya iyang anak. That's how he obeyed God. Dili lang siya at kutob sa faith, but up to obedience. Mo nang ingon siya in verse 22, faith was active along with his works. Nag-uban ang iyang pagtuo o ang iyang buhat, ang iyang works. And faith was completed by his works. Wala man na dayon ang iyang pag-sacrifice, pero ingon ang Ginoo, you have completed ang imong faith because you have obeyed until the end, until nga ni-intervene ko. Mao nang gina-example karon si Abraham as the father of faith. Lastly, si Rahab. Not many of us are familiar with Rahab. Kisa man ni si Rahab? Ang unique ni si Rahab kay una sa tanan, dili ni siya Israelite. Dili siya kadugo nilang Jesus or dili siya kadugo sa mga kanang Israelites, mga chosen people of God. So he or she was a Canaanite, a Gentile. Secondly, babae siya. Now usually in the Bible, rare gyud nga ma-mention ang mga babae. Usually mga lalaki, mga bana gyud. But because special kay si Rahab, no, because of her faith and because of her action, na-mention siya in the Bible. And lastly, Rahab was a prostitute. Siguro sa tanan nga description sa isa ka babae, muning last nga kanabang tuuhan nimo nga gamiton sa Ginoo sa isa ka prostitute. And yet, she was justified by her faith. Giingon dire, kung i-compare nimo si Rahab kay Abraham, layo ra gyud kaayo. Chosen people, kanang lalaki
Tapos righteous kaayo ang kinabuhi. Si Rahab, kinsa lang. And yet, they were compared side to side. Gigamit sila na illustration ni James. Because Rahab, although dili siya kanang Israelite, she has put her faith in the God of the Israelites. Katong one time nga giproteksyonan niya ang mga spiya sa mga Israelites. Nituo siya, nisunod siya, and so she became a part of God's people. Nahimo siyang justified by her faith. Now, what is James trying to prove here? Unsang gusto nga ipasabot sa ato adiri ni James? That faith and good works must always go together. Dili pwede nga faith lang. Okay na ko, nagatuo ko sa Ginoo. Dili pud pwede, good works lang. Walay pagtuo. Kinahanglan uban ni sila always. Okay? Gimension diri kaning term na justified. When we say justified, this is a kanang term sa korte. When you say justified, tawhanan ni, meaning napawalang sala na siya. Dagan siya gibuhat sa una, pero in the eyes of the court, in the eyes of the judge, wala na siya sala. Munang dili na siya pwede i-convict, justified. No? Now, diri, ang gimension diri that Abraham and Rahab were justified by their actions. Pero kani nga justified, ganyan ginamention diri, dili ni siya justified in the eyes of God. Just like us. Kaya nga naman, sa pagtuo pa lang nato sa Ginoo, justified na ta diretso. When we put our life in the hands of God, we have been justified. Pero kaning justified diri, it's in the eyes of the people. Kinsa man ang pinaka nanginahanglan og pruweba nga Kristohanon ta? Is it God? No. Kaya nga naman, the Lord knows our hearts. But kinsa ang pinakananginahanglan og proof that we are true Christians? It's the people around us. Aside sa ato ang sarili, it's the people around us. And mauni ang pinakapunto nga gusto ipasabot ni James para sa tanang makabasa aning iyang mga pulong nga gisulat. That if we want to prove to the people around us nga tinuod, buhi ang atong pagtuo, it must result to good works. So ang other formula, dili siya faith plus good works equals to salvation. Pero faith plus good works is equals to unsa man? A good witness sa atong mga sa tao sa atong mga palibot. If you want kana ganing maaya gyud nato sila paadto diri sa church, makaila sila sa Ginoo, kinahanglan sabay ni faith and good works. Dili pwede faith lang pero wala kay mahimong maayo sa ilaha. Kinahanglan sabay ni siya. Ang genuine nga pagtuo magresulta into action, into changes sa kinabuhi, into transformation na makahimaya sa Ginoo. My brothers and sisters in the Lord, diri sa Tagsi, even online. Ang challenge sa atua is to live the balanced Christian life. Now, yun na siya ang pinaka-challenge sa atua. To live a life nga balanse. Pwede puno ning duha. No? Balance of faith and action. Dili pwede nga magpalabaw ratag isa. Kinahanglan sabay kaning duha. Kinahanglan balansehon nato nga dili ta magkahinabuhi as if ang atong maayong buhat ang makaluwas sa atoa. Some people ingani gihapon, some Christians ingani gihapon ang thinking, magsimba ko, mag-serve ko sa ministry, muhatag ko sa church kay para maluwas ko. Igsuon dili kana ang makaluwas sa imuha. If you have already put your faith in the Lord, you are already saved. That's the promise of God. Walay makabawas ana. But at the same time, balansiho nato ni. That dili pud ta nga magpakampante na lang ta or magtinapulan ta sa atong pagtuo. Nga wala na tay buhaton. The Lord says, we are to love our neighbors. Show compassion sa atong mga higala. Share the good news sa ilaha. So that sila pod maka-experience pod sila sa gugma sa Ginoo. Kailangan i-balance nato na siya.
Sa gingon pa ni James about kay Abraham, faith must be active with our works. Active ni dapat ning duha, walay naka-off nga masking isa ani. Mauni ang mukumpleto sa atong pagka-Kristohanon. And mauni ang pamaagi nga maakay nato ang mga tao nga nasa atong palibot sa pagtuo diha kang Kristo. That's why many people, they judge us Christians nga, maayo raman mong storya. And sometimes, dili ta kaangal, kaya nga naman, tinuod man. And that's the great challenge for us, to always accompany our faith with action. Together, let us live our faith in action. Sige daw, kita daw ingon, live our faith in action. Action. Dili live nga biyaan ha, live nga ikinabuhi. Let us live our faith in action. As we end, and as we usually do, we will have our reflection. So na ko'y pangutana dire, 2 questions. Mamili ka ning isa. Mamili ka ning duha. Mamili kag isa aning duha. Wala na ko gibutang ang kanang paunsa ka magpili. Pero how you decide is, asa aning duha ka arguments or asa aning duha kanang pinakaga-struggle ka. Are you struggling with kanang gapaning kamot gihapon ka sa imong kaluwasan? You feel nga, Lord, murag dili pa man kuluwas kay murag kulang pa akong gihatag sa imo. Is that your struggle? So you will answer question number 1. Kanang pinakauna nga pangutana. Okay? So if you're struggling with kanang earning the love of God, earning salvation, feeling nimo dili enough ang imong pag-serve sa Ginoo, question number 1. If ang imuhang struggle is that murag kampante ra pud kay ka sa imong pagtuo, nga wala kay kaga himuog sa mga ginasugo sa Ginoo, gina-neglect nimo ang obedience sa imong life. If dira ka medyo kanang ga-struggle, you answer question number 2. Okay? And so, mangita tag partner kanatong katapad, then let us share ang atong questions sa ato ang mga atong reflection sa atong mga questions. We will have mga 5 to 7 minutes of sharing. Sige, thank you for sharing your reflections. Siguro ang uban sa toa wala pa gyud nakahuman no. But I encourage you, pwede ninyo ipadayon right after atong worship service. And even kung kauban ninyo sa panimalay, you can continue to discuss this. Nindot ni siya nga storyahan nato with our family so that kanang padayon nato ma-realize ba ang kaning mga kamatuoran nga ginatudlo sa ato. Let's bow down our heads and let's pray for one another. I-pray ang imong kapartner nga nag-share sa imo ha. Kung unsa man to yang gi-share nga struggle, let's pray that God will intervene sa iyang kinabuhi and tabangan siya sa Ginoo nga dili siya magkinabuhi sa maling pagtuo but sa pagtuo nga buhi and with action. So let's pray. Lord, salamat sa imong dakong gugma para sa amo ang tanan. That you have given Jesus Christ to be the payment for our sins. Even when we are still sinners, Lord, na-experience na mo ang imong grace. Pinaagi sa kinabuhi ni Jesus. We thank you, Lord, that as we have put our faith in that grace, Lord, we have experienced ang imong pagkamaayo sa among kinabuhi. But Lord, we also have the responsibility, O God, to put action sa among pagtuo, O God. Dili lang mikutob sa storya, sa pag-share, but Lord, even in our actions, naagyo'y good works nga mogawas sa among kinabuhi, O Lord. Lord, whatever it is nga struggle na mo right now, Lord, I pray that you will minister to each of us, O God. Nga ang Tagsi will be a church, Lord, nga in action always, O God. Tungod kay lalom ang among pagtuo diha
sa imuha. Salamat, Lord, that we can entrust to you all these things. In Jesus' name we pray. Amen and amen. God bless us all.